Magandang araw guys sa atin. So, balik ulit tayo dito sa ating channel, Diggs TV, Building Wiring Electricity Tutorial. So ngayon guys, pag-uusapan natin kung anong kaibahan ng tinatawag na parallel circuit o kaya series circuit. Ngayon guys, ito yung drawing natin. Kung makikita nyo, ito yung tinatawag guys na parallel circuit. So guys, meron tayong dalawang linya na galing sa ating power provider. Ito yung panel board natin o kaya breaker. So dalawang linya naman, may nakasulat siya, neutral line at saka hot wire or hot line. Pumapasok siya dito guys sa ating junction box. Tsaka, ito yung switch natin. Ngayon guys, ang pag-uusapan natin kung ano ba yung tamang tapping, yung tinatawag na parallel circuit. Dahil guys, pagka tayo ay nagwa-wiring, kung magkakamali man tayo guys ng kahit isang wire, sa pagtatapping, so may posibilidad na magkakaroon ng trouble guys. So may posibilidad na masusunog yung electrical wiring natin. Kaya guys, alamin natin kung ano ba yung tamang tapping, yung tinatawag na parallel circuit. So guys, sundan nyo lang guys. Ito yung hot wire natin. Pumapasok siya dito guys sa unang wire ng ating switch. Umiikot siya dito guys sa sa kabilang terminal ng ating switch, papunta dito sa common switch guys, yung pinakaunang ilaw natin. Pumapasok siya dito guys yung kuryente sa yung tinatawag nating common switch, papunta dito sa unang ilaw natin. At saka lumalabas siya guys, umiikot siya dito sa kabilang linya, papunta dito guys sa ating neutral line. So ito na yung pabalik sa ating power provider. So ayan guys, pumapasok siya dito, lumalabas dito sa kabilang linya, papunta dito sa ating neutral line. Ito namang isa guys, yung pangalawang ilaw natin, yung unang linya, kukuha tayo ng power dito guys. Yung unang linya ng pangalawang ilaw natin, so kukuha tayo guys ng power dito sa ating switch. Yung isang linya naman, itatap natin dito, papunta dito sa neutral line, pabalik doon sa ating power provider. So bali guys, yung dalawang ilaw, meron na siyang power. Yung unang ilaw natin, tinatap natin dito sa common switch, yung pangalawang wire dito sa ating switch. Umiikot siya dito, palabas dito sa neutral line. Yung isa naman, bali pangalawang ilaw natin, yung pinakaunang linya, tinatap natin dito, kumuha tayo ng supply dito sa ating switch na common switch. Umiikot naman siya dito sa kabilang linya ng ilaw, palabas dito sa neutral line, pabalik sa ating power provider. So itong pangatlong ilaw natin guys, kukuha tayo ng power dito, itatap din natin dito. Ito yung source niya, may power na siya, papunta dito sa ating ilaw, palabas dito sa kabilang linya, papunta dito
sa ating neutral line. At itong pang-apat na ilaw natin guys, itatapping ulit natin dito. Kukuha tayo dito ng power. Ayan, may kuryente yan papunta dito. Lumalabas ulit sa kabilang linya ng ilaw papunta dito sa neutral line. Yun yung guys, yun yung tamang tapping ng ating tinatawag na parallel circuit. So pag binuksan natin tong switch natin guys, yung kuryente nagdi-divide siya guys. Pag binuksan natin to, yung power ng natin, yung source natin guys, pumupunta sa dito, pumupunta dito sa kabila, pumupunta dito sa kabilang bulb, pumupunta dito sa kabilang bulb, at saka lumalabas dito sa neutral line natin. So, pagka binuksan natin to guys, iilaw na yan lahat guys. Dahil may kanya-kanyang na siya. Meron siyang kanya-kanyang pinupuntahan yung kuryente natin sa bawat bulb. Pumapasok siya sa bawat bulb yung kuryente natin guys. So, pag binuksan natin tong switch natin, umiilaw na yan lahat guys. Yung apat na bulb natin. So dito naman tayo guys sa tinatawag na series circuit. So ito ulit yung power provider natin. Papasok dito sa ating panel board. Pumapasok dito sa ating junction box. So may nakasulat siya guys, neutral, hot wire. So pagka neutral, 0 volt. Pagka hot wire, 220 volts. Kasi yung linya guys, line to neutral. So ito yung series circuit natin guys. Yung series circuit natin, yung hot wire natin guys, pumapasok dito sa unang linya ng ating switch. Ayan guys, pumapasok siya dito guys. Umiikot siya dito. Pag binuksan natin, umiikot siya dito sa isang terminal ng switch natin. Pumapasok siya dito guys sa tinatawag na common switch. Ngayon, pumapasok siya dito guys at lumalabas dito sa pangalawang linya ng ating ilaw. Pumapasok naman siya ulit dito guys. Sundan nyo lang guys. Dito sa unang linya ng ating ilaw sa pangalawang ilaw natin. At saka umiikot siya guys, lumalabas dito sa kabilang linya ng ilaw natin. Pumapasok naman siya dito guys sa pangatlong ilaw natin guys. Sa unang linya, umiikot siya naman dito guys sa receptacle, palabas dito sa kabilang linya. Ayan guys. At pumapasok naman siya dito sa pang-apat na ilaw natin, papunta dito sa kanyang receptacle. At lumalabas guys, papunta dito sa neutral line. So yun yung series connection guys. Bale, isang linya lang yung pinagdaanan niya guys. Pagka binuksan natin tong switch natin, yung kuryente guys, dumadaloy na yan sa unang bulb, palabas dito sa pangalawang linya ng ilaw. Papasok ulit dito sa pangalawang ilaw, lumalabas dito sa kabilang linya, pumapasok ulit guys dito sa pangatlong ilaw, lumalabas ulit dito sa kabilang linya, pumapasok ulit guys dito sa pang-apat natin na ilaw, at lumalabas guys pinakahuli dito sa neutral line natin na pabalik sa ating power provider.
So yun yung tapping ng tinatawag na series circuit guys. So bali guys, ang disadvantage lang nito guys, pagka napundi itong isang ilaw natin, so bali yung tatlong ilaw guys o apat na ilaw, hindi na to siya gumagana. Dahil guys, yun yung bulb natin, yun yung nagkukonekta guys para umiilaw itong apat na bulb natin. Ngayon pagka napundi guys, so wala na siyang power, so hindi na iilaw guys yung apat na bulb natin guys. Dahil halimbawa pagka yung pinakaunang bulb nasira o napundi, pagka binuksan natin itong switch natin guys, may kuryente siya. Pagka binuksan natin itong switch natin, may kuryente siya guys na pumapasok hanggang dito lang guys sa unang terminal ng ating receptacle. So hindi na siya guys, hindi na siya makaikot pa palabas dito sa kabilang linya papunta doon sa isang bulb. Dahil pundi na itong unang bulb natin. O kaya sabihin natin na ito yung napundi guys. Ngayon pag binuksan natin yung switch natin, umiikot siya, yung power niya galing dito, umiikot siya guys papunta dito sa unang bulb natin at pumapasok dito guys sa pangalawang bulb natin. Hanggang dito lang din yung power niya guys, yung kuryente. So hindi na siya makalabas pa dito sa kabilang linya para pumapasok ulit dito sa isang bulb. Ganun din dito guys. Pag halimbawa pagka ito napundi, pagka binuksan natin tong switch natin, umiikot siya dito guys, umiikot papunta sa kabilang linya ng bulb natin, papunta dito. Hanggang dito lang din guys, hindi siya makalabas dito guys, pabalik dito sa neutral line, pabalik doon sa ating power provider. Kaya hindi siya umiilaw guys. Yun yung disadvantage ng series circuit. Hindi tulad ng guys, parallel circuit na kahit na napundi itong isang bulb natin, so hindi magka-problema yung tatlong bulb natin guys. Dahil pag binuksan natin itong switch natin, yung kuryente guys, nagde-divide siya guys. Pumupunta siya sa bawat ilaw guys. Kaya kahit na mapundi, kung alin man dito sa ilaw natin mapundi, so iilaw pa rin yung ibang bulb natin guys. Dahil pag binuksan natin itong switch natin, yung kuryente guys, pupunta siya, tumatakbo siya sa kanya-kanyang ilaw guys. So hindi siya magka-problema. So walang problema dito guys sa tinatawag na parallel circuit. So ngayon guys, alam na natin kung ano ba yung kaibahan at kung paano i-tapping yung tinatawag na parallel circuit at saka series circuit. So mahalaga ng bilang electrician na matutunan natin guys o malaman kung ano ba yung mga circuit ang ginagamit natin guys sa pagtatapping ng ating mga linya sa paggawa ng building wiring electricity. So maraming salamat guys sa inyo. Maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking channel. Kung meron man kayong katanungan, maaari po kayong magtanong para lalo kayong maliwanagan guys. So maraming salamat sa inyo. God bless po.